Meron bang programa ang congressman natin ng ganyan? Wala. Halos wala nga eh, di ba? Eh si Yorme, nagpapabahay eh. Yung isa eh, maganda ng bahay. Tapos kaya nga, nagpapaupa yata, dami ng milyon bahay. Pero, di umali kung galing sa pinagbanatan ng buto o pinagpawisan. Di po ba? Panlima, ano po bang ano natin sa... Siyempre, lahat yung servisyo niyan. Isa po ang nakita ko, ang congressman pala, may nakalaan na pera para umupa ng district office. Sa Santa Mesa po ba may district office? Wala. Hello, Wala rin. Hello, Tube again. Wala So, rin. andito ulit tayo sa meet and greet Tayo ng po, Miss Kong pagka Moreno. nagbigay tayo ng gamot, So, nagsasalita po uupa tayo, hindi naman kailangan Joey Uy. kalakihan lang eh. Tumatakbo po Tama siyang lang. congressman Basta, para sa District 6. siguro 15 square meter, 20 square meter. So, Basta sabihin ko lang maliit, no, kasi medyo basta na-late yung live natin. yung yung tulong sa video natin gamot, para yung sa kanya. maapaw, di ba? Ang plano niya Para kasi hindi na pag po kayo manalo siya maging congressman mamamasahe kasi is si Joey yung tiga San Miguel eh. lahat ng Hindi ka maglalakad, serbisyo maglalagay tayo district na office pwedeng sa maibigay sa Sa mga tama, mamamayang ganun din. Pilipino, Pero ibibigay niya, pagdating sa San Miguel, mapabutante hindi na man o uupa sa hindi. amin lahat. Kasi Yun. sayang pa Yun iuupang ang doon eh. Ano yun eh, ang pera ng taong bayan yun eh. mission o Di objective iuupo ng ko Yorme sa San Miguel, Straits sa akin na na lahat lang, ibili ko na lang pandagdag ko mabibigyan na ng lang sa serbisyo. gamot, nabibili ko. Tama po ba yun? Yun ang tama. At natatandaan niyo si Congressman Mike Jimenez? Taas na po kamay. Di ba nagbibigay po si Congressman Mike Jimenez ng bigas? Tama po ba yun? Hindi yung bigas lang pinag-uusapan natin. Maraming pera ko yun eh. Bigas lang. Di ba may nakakatanggap po? Ngayon ba meron? Dapat to, ang bigas, pag meron binibigay galing sa gobyerno o galing sa congressman, dapat binibigay yan taon-taon. Pero pagka-eleksyon na magbibigay ng tuwing eleksyon. Sino ang nakatanggap dito ng bigas noong nakaraang taon? Kasi noong nakaraang taon po, may nakumpis ka na smuggle na bigas sa Bulacan. Natatandaan niyo yun? Noong September, 150,000 sacks sa bodega sa Bulacan. Nandinigay sa news yun. 150,000. Tinatiyo sa tigto 25 kilos. Ang 60th Street, binigyan po ng Pangulo ng 10,000 bags. Sino po nakatanggap doon? Diyan sa Paraiso binigay? Wala kahit sa? Wala? Wala ko dyan? Eh, ang masakit po doon, bigay lang po yun. Kasi na-confis kayo, smuggle eh. Eh, may financial assistance. Marami na akong nagsabi sa akin. Kundi 2,000, 3,000. Ang binigay, 2,000. Pero, hindi mo makukuha yung 2,000 kapag hindi mo pinayaran yung 25 kilos sa bigas. Tama po ba yun? Tama yun, ay. Libre po yun. Hindi dapat pinababayaran yun. Nagbayad ko kayo sa 1,000. Hindi nga natin alam kung 3,000 yung financial assistance na yun. Eh, naging 2,000. Yung 2,000, hinati pa. Kung 2,000 napunta sa kanya, i-times 10,000 mo yun, 20 million, pinagkakitaan pa ho yung bigay ng national government para sa mga taong bayan. Yung ba gusto natin, congressman? Ganun ba gusto natin? Alam mo naman, mali. Ako nga, nung pumupunta ako sa Bacood eh, kapit-bahay niyo lang po sa Bacood. Nag-uukay na ganyan sa panlakan. Isa ka, tinanong ko yung gumagawa. Sabi ko, sir, ano ba? Ay, puti-puti, kayo nakaputi si Joey, di ba? Si Joey, parati nakaputi, di mo ba?
Bakit? Dahil purity, kalinisan, malinis. Di po ba? Hindi lang basta mabango, mami. Malinis na malinis. Pati damdamin. Tinanong ko yung gumagawa. Sabi ko, sir, ano po ba yung ginagawa dyan? Ginagawa ko namin yung drainage, ginagawa kwadrado. Sabi ko, bakit to? Binugo dati, ginagawa kwadrado. Sabi ko. Ginawa mo kwadrado eh. Alam niyo po ba, sa Bacood, natatakot sila sa Salamisig, diyan sa bayan ng Santa Ana. Kapag umuulan, natatakot sila. Dahil nung dati, nung bilog daw, pag umuulan, wala namang baha. Ngayon, bumabaha daw. Ninenervous sila pag uulan. Sabi ko, baka naman kasi nung ginagawa ko yun, umuulan. So lahat ng puday, pumunta doon sa kwadradong drainage. Pinagtanggol ko ba nga ako? Sabi ko, baka nanay, baka tinanggal naman yung bago sila. Yung masakit anak eh, hindi tinanggal eh. Sabi ko, siguro para pagkatapos ng eleksyon, iba na naman. Dating bilog, ginawa na to, baka naman sa susunod to, pagkatapos ng eleksyon, gawin naman triangle. Ano po ba meron dyan sa paggigiba ng kalsada? Yun, tama. Karamihan ngayon sinasabi pera. Kay Joey po, kapag dapat kukumpunihin natin. Pero kung matilo, hindi po natin sisirain. Dahil yan po, pinangalaga lang po ng taong bayan sa politiko para ipatupad kung ano yung mga pangangailangan ng taong bayan. Di po ba? Yun ang tama? Yung iba nga may utang na loob eh. Maging ako po, pag pinalat po ako sa tulong po ng Panginoon, sa tulong nyo, hindi ko kayo dapat ng utang na loob sa akin. Kami lang po ang pinamahala. Dahil yan po, pera ng taong bayan. Di ba? Tama po yun? Yung isa, kala mo, pera niya. Di ba? Approve ba sa inyo si Joey sa congressman? Satan. Love you. Approve ba si Joey sa congressman? Pwede ba maglambing? Ang paris pagod lang. Gusto ko lang makinig. Congressman Joey, ngayon na. Pwede. Malakas o. Sige, testingin ko maglalambing lang ako sa inyo. 1, 2, 3. Sabay-sabay, di ba? Ulitin natin sige. 1, 2, 3. Kaya mahal ko kayo. Alam ko naman, mahal niyo ako, lalo-lalo sa bayan ng Santa Mesa. But anyway, si Joey kilala nyo. Dito po sa Your Miss Choice, bago kami yung marap sa inyo, nag-usap-usap kami. Dito, may pagkakaisa kami. Wala pong balimbing dito sa Your Miss Choice. Kasi una-una, ilang doon sa kanila, inigiwan mo kasama. Bakit? Pagka ang isang politiko naging balimbing sa kapatid niya, isipin nyo, kung yung kasama niya, niloko niya na, yung taong bayan pa kaya. Tama po ba yun? Talagang mahal niyo si Joey. Kung mahal niyo si Joey, makikiusap ako, mahalin na po natin ang buong Your Miss Joy. Straight. Approve ba sa inyo yun? Approve na approve? Yan. Tulungan po natin mula po sa alay ng Your Miss Choice ang magbabalik na alkalde ng Luzon na Maynila, Yorme Isko Moreno. At siyempre, kailangan po natin ang ating kakampi. Yung kakampi po namin, hindi lang basta maganda, matalino, may prinsipyo. Tulungan po natin
At susunod na PC Alcalde ng Luzon na Maynila, Vice Mayor Chi Atienza. At siyempre, kung tutulungan niyo ako, tulungan niya na po ang buong hanay ng mga konsyales namin para wala na akong kontra-kontra doon sa mga tinanggal na mga benepisyo, lalo na mga senior citizen, yung mga allowance, yung mga insured, black rice, lahat po, ibabalik para sa inyong kaalaman, si Joey Uy po. So, hindi po bumoto dyan. Yung tinanggal na yan, may record po. Tulungan po natin ang buong hanay ng mga konsyales ng Your Best Choice. Konsyal, Walter Castañeda. Konsyal, Gig Marasigan. Konsyal, Doc Mercado. Konsyal, Elmer Pang. Konsyal, Lou Piloso. At baka pwede kong magbabalik po. Pagigiusap ko lang yung aking bunsong kapatid. Parang ayaw yung pumayag. Hayag, yan. Si Joey Uy, bata pa naman. Diba? 35 years old na. Ba, tingnan nyo maglakad yung Joey Uy, oh. Yung katanggali ko, kami, bumababa kami, mabilis kumilis. Katanggali ko, pag sinabi nyo, pwede ko bang humingi ng tulong? Sandali lang. Papahinga. Tapos mamaya, sandali lang. Tumatakbo pa yan, ha? Oo. Tulungan po natin dahil yung naumpisahan ko po ng 2004 hanggang sa pangkasalukuyan para maipagpatuloy ko kaysa mapunta pa sa iba sa buong Your Best Choice na kami naman po hindi kumukuha ng sweldo para may tulong namin diretso sa inyo. Magbabalik po, Konsyel Christian Joey Uy. Si Joey Uy po tinulungan nyo mula noong 2004, June 30, 12 noon, hanggang sa pangkasalukuyan. Halos 21 taon yan po kung pinagkatiwalaan. O ang pamilya Uy, ang pwede ko pong may pagmalaki sa inyo kahit papano, na ang pamilya Uy po, ni minsan po, hindi po kami nasangkot sa anumang katiwalian mula nung unang araw hanggang sa pagkasalukuyan. Yan po ang sinukli namin sa inyo. Dahil ako'y naniniwala, nararamdaman ko yung init ng pagtangkap nyo kay Joey Uy. May awa po, Panginoon. Pag nasungkit po natin ang tagumpay, makakatiyak po ulit kayo na susukli ako po ulit ng isang malabak at dire-diretso pagsaservisyo sa abot lang po ng aking makakaya. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat at isang magandang hapon po. Manila, God first! Maraming salamat po. Muli palakpakan po natin ang ating magiging boses sa Kongreso, Congressman Joey Uy! At sa mga pagkakataon po ito, mga minamahal ko pong nanay at tatay, kasama na po natin ang tambalang muling magbibigay ng gloria at tiwanag sa ating lungsod. Palakpakan po natin, Vice Mayor Chi Atienza at Yorme Isko Moreno Namagoso.
nanay at tatay ko. Muli po, palapakan po natin Vice Mayor Chi Atienza at Yorme Isko Moreno Domangoso. Sa akin po mga nanay at tatay, dahil mo'y muli magsibalikan sa ating po mga upuan. Muli po, parinig ka po ng isang malakas na palakpakan dyan. At bago ko po ibigay sa inyo ang ating pong susunod na tagapagsalita, sabay-sabay mo na po natin panoorin ito. Noong ako ay bata pa, dinala po ako ng aking ama na si Dati Mary Atienza sa Malate City Jail para mamahagi ang mapagkain sa mga nakakulong nating mga kababayan. Pagkatapos po noon, inutos po niya sa akin na mabuhay ng para sa Panginoon, ipagtanggol ang mga naapi at tumulong sa mga nangangailangan. Naging tema po yun ng aking buhay. Gumawa po ako ng mga proyekto para makatulong sa mga kababayan natin na salat sa buhay. Noong ako po ay bagong isang tagapagbalita sa telebisyon, ako ba yung mali ng programa na magpapakita sa kondisyon ng ating mga kapatid na nasa laylayan ng lipunan para kahit paano may papakita ko sa gobyerno kung ano ang problema ng ating bansa at kung paano tayo maaaring makatulong. At dyan ko po nakita na ang tanging kasagutan dito ay ang pagtulong sa ating mga kababayan na tumayo sa bilang mga paa sa pamamagitan ng mga library projects. Noong isang taon, tinanggap ko po ang pagiging direktor ng Kababaihan ng Manila sapagkat naniniwala ako na kapag mabigyan ng ating mga kababayan ng pag-asa at panlaban sa buhay sa munting proyekto at bukasin na ito, tayo makakagawa ng mga makabuluhang mga bagay na maaaring maitaas ang antas ng buhay ng ating kababayan. Ang ating susunod na tagapagsalita ay ang bunsong anak ng ating dating magiting na alkalde, Lito Atienza. Isang broadcast journalist sa PTV at siya rin ay isang government network at lalo't higit ay nasa kanyang puso ang pagiging isang misyonaryo. Nagtapos ng kanyang pag-aaral bilang political science major in governance dahil sa pagmamahal at suportang ginagawa niya sa MYRC o ang tahanan ng mga kabataang walang masisilungan ay pinarangalan bilang People of the Year. Isang mapag-arugang ina at ang kasalukuyang direktora ng Kababaihan ng Maynila. Palakpakan po natin ang ating Yormes Choice, ang liwanag ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza. Hindi naman mabago ay Atienza pa rin sa kanya ay sigurado. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Unang-una, gusto namin magpasalamat sa nang paggawa ng tarpaulin na napakalaki doon sa likuran. Maraming salamat po. Para lang kayong nanonood ng sine ngayong hapon, di po ba? Sino dito si Adam Richard? Ako po si Chia Atienza, ang bunsong anak ng dati puting Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila. Isang organisasyon na binuo ng aking mga magulang 40 years ago. Tinitingnan ko po kayo. At may mga nakikilala akong mga original members natin dito. Naalala niyo po ba nung ito'y nag-uumpisa? Merong isang maliit na matabang bata na nasa likuran ng aking ina nun. Ako po yun. Hindi ko naman nakakalain. Ako pala magpapatuloy ng mga nasimula nila. At kagaya rin po ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo po yun? Tayo-tayo lang naman. Hindi ko po kayo isusumbong. Sino ang mas pogi? Si Kuya Kim o si Ali? Parang wala akong narinig ni isang nagsabi ng Kuya Kim. Sanay na po yun doon. Okay lang. Hindi, pero kagaya po ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. Ngunit sa totoo lang po, bata pa lang ako, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yun na isa katuparan. Kaya ipinangako ko sa Panginoon kung saan man niya akong karerang dadalhin, bibit-bitin ko na lang doon ang puso ng misyonaryo.
Kaya nung ako po ay naging isang broadcast journalist for 7 years, inikot ko po ang ating bansa at kinuha ang kwento ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan at isinigaw ko po ang kanilang hinaing sa aking programa. Ngunit sa totoo lang po, sa aming paglilibot ngayon dito sa Maynila, napansin ko sa Santa Mesa mismo, hindi pala kailangan lumayo. Dahil meron tayong mga kababayan na nasa barangay nyo. Minsan nga kayo mismo yun eh. Merong munting hiling mula sa gobyerno na alam naman natin na kayang masolusyonan. Ngunit kung meron akong isang bagay na natutunan sa aking trabaho, kahit ano pala ang isigaw natin kung ang gobyerno ay hindi po marunong makinig sa tao. Ika nga po ni Yorme, nga pa rin pala tayong lahat. Kaya nung tinanong po ako ni Yorme kung maaari niya ako maging katambal bilang vice-alkalde, ang inisip ko, may magagawa na rin ako. Hindi na lang puro boses ang tulong ko. Pero bago po ako pumayag, tinignan ko muna kung pareho kami ng puso. Dahil bilang isang broadcast journalist, meron po akong mga tinayong sektor ng lipunan na para sa akin ay importante na sila ay marinig ng gobyerno. Pero bago yon, alam ko dito sa Santa Mesa, ang tawag niyo po sa aking ama ay bulaklakin. Tama po ba ako? Naaalala niyo po ba na ang aking ama mahilig magsuot ng floral na polo shirt? Naalala niyo po yun? May ikukwento po ako. Tama kayo, Nay. Hanggang ngayon. May ikukwento po ako. Ako po pang-anim sa magkakapatid. At alam po ng buong pamilya ko na pag ako ay tumayo sa isang bagay, kahit pa magkampi-kampihan ang lahat ng mga kapatid ko, hindi po ako natitinan. Eh nung nalaman po nila na ako ang magiging katambal ni Yorme bilang vice-alkalde, pinagplanuhan po nila ako. Nalaman ko na ipapasuot daw po sa akin ang polo shirt ng aking ama. Naaalala niyo nung panahon na si Ali ang nangangampanya, akala niyo bumata at naging mas gwapo si Lito Atienza? Ang sabi ko sa mga kapatid ko, ngayon, gagawin niyo namang babae, si Lito Atienza. At dahil na-nervous po ako na baka puwersahin ako sa kanilang hiling, inunahan ko sila. Kaya kinabukasan, may malaking bulaklak na po ang aking likuran. Di napagbigyan ko sila sa kanilang kagustuhan na magkaroon ng bulaklak. Pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Bunso po kasi ako, kaya hindi sila nagagalit sa akin. At alam nyo, bilang isang broadcast, tingnan nyo gaano magmahal si Yorme. Hinumad pa yata ang t-shirt niya para ibigay kay tatay. Alam mo nga, parang kang nasa Winter Wonderland dito. Palakpakan natin si Yorme! Alam niyo, iniisip ko kung minahal ni Yorme ang mga senior citizens. Ayan, nakikita natin ngayon kung gaano niya kamahal ang mga senior citizens na ayaw niyang giniginaw. Ginaw na ginaw. Si Yorme po, binigyan niya po ng damit. Hala, Yorme, lahat daw sila giniginaw. Senior citizen. Lahat bigyan mo Dahil ng t-shirt giniginaw ngayon. raw. Ano magagawa? Ang bait-bait talaga ni Yorme. The only one, Yorme. Alam niyo, tinanong ko kay Yorme, kung nung alkalde ba siya ng Maynila, minahal niya kayo. Dahil naging importante po kayo sa akin at ipinaglaban ko rin po ang inyong hinaing. Ngunit napansin ko, mahal na mahal niyo si Yorme. Tama po ba ako? Ngayon lang ako nakakita ng senior citizen na naka-wheelchair. Nang 10 taon na pong hindi naglalakad. Nung at tumalon at sumigaw na, bumalik ka na! At alam niyo, nalaman ko rin po, kayo pala mismo ang nagtatanggol kay Yorme pag merong paratang na tinatapon sa kanya mula sa kabilang kampo. Kaya sabi ko, bakit pa mahal na mahal ka ng mga lolo at lola? Ang sabi niya, dahil daw nung siya ay alkalde ng Maynila, alagang parlor daw po kayo sa kanya. Naramdaman niyo po ba yun? Naaalala niyo po ba ng alkalde ng Maynila, si Yorme, may kumakatok na gatas na ensure sa inyong mga bahay?
nalaman po namin na ang gatas na ensure na palitan daw ng stick. Oh. Tama po ba yun? Naaalala niyo po ba nung alkalde ng Maynila, si Yorme, may kumakatok na black rice sa inyong mga bahay? Sabi ko, sosyal pala ang lola at lola ko. Naaalala niyo po ba nung alkalde ng Maynila, si Yorme Tweet Caron, ninyo may kumakatok na malaking cake sa inyong mga bahay? Ngunit nalaman po namin na ang malaking cake napalitan daw ng cupcake. Ang sabi ng mga taga-tondo, minsan daw sunog ang nakuha nila, kaya naging biskotyo. Naging, ano po? Naging icing? Di ba maliliit yun? Mapait ang icing. Naaalala niyo rin po ba, noong panahon ng alkalde ng Maynila, si Yorme, doon nag-umpisa ang pagbibigay ng 500 pensyon sa inyo? Doon ko naintindihan bakit mahal na mahal niyo si Yorme. At sabi ko, tamang-tama dahil pareho tayo ng first love. Ang aming mga lolo at lola. Ang pangalawang sektor na aking tinayuan, hindi ko po alam kung alam ninyo, ngunit meron po kaming tinayong bahay ampunan na ang tawag po ay Home for the Angels. 29 years po kami kumukuha ng mga sanggol na tinatapon sa kung saan-saan. Inaalagaan sila hanggang meron ang kumuha sa kanilang pamilya na magmamahal sa kanila. At dahil meron po 2 sanggol doon na walang may gustong kumuha, dahil pareho po silang may kapansanan, ngayon po, sila ay aking mga kapatid na. Alam niyo na, dahil doon nakita ko ang hirap. Ang hirap palang mabuhay ng ikaw ay may kapansanan. Lalo't lalo na kung ikaw po ay senior citizen. Kaya dapat mas nakaalalay at mas maalaga ang gobyerno sa inyo. Dahil mahirap magkaroon ng kapansanan. Tinignan ko po ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila at nalaman ko, dahil pala kay Yorme, nagkaroon ng Job Inclusivity Act. Ang ibig sabihin, ang senior citizens at PWDs maaari pong magtrabaho. Ang akin lang naman, isang realidad hanggang sa ngayon, kahit na ikaw ay senior citizen o PWD, marami pa rin sa inyo dito nakikipagsapalaran pa rin para sa inyong pamilya. At nung nalaman ko na ginawa yun ni Yorme, sabi ko tamang-tama dahil pareho na naman tayo ng prioridad. Ang pangatlong sektor na aking tinayaan, kung si Yorme ay batang tondo, si Chia Atienza po ay batang bukid. Alam niyo po kung saan yun? Ang galing ni Nanay. Ang akala kasi nung iba sa farm. Ako po ay lumaki sa St. Andrews Field, San Andres, Bukid, Manila. Marami pong mga Muslim doon at dahil doon tinrato ko sila bilang mga kapamilya at kapatid. Isinigaw ko rin ang kanilang hinaing sa aking programa. Tinignan ko ang ginawa ni Yorme para sa mga Muslim community dito sa ating lungsod. At alam niyo po ba, for 500 years, siya lang ang nakapagpagawa ng Islamic cemetery para sa mga Muslim dito sa Maynila. Sabi ko nakakatuwa na malaman na pati yun inalalayan niya. Kaya tinignan ko ang pang-apat at panghuli. Pero bago po yun, sa totoo lang, ayoko po dito sa entablado. Mas gusto ko, kasama kayo. Hi, Nay. Giniginaw, ang lamig ng kamay ni Nanay. Gusto niyo suot yung t-shirt na yun? Suot natin? Okay na kayo? Malamig, ano? Love you, Nanay. Kailangan ng yakapsul ni Nanay. Malamig. 25 years ago, nung ako po ay nag-aaral ng kolehiyo sa De La Salle University, pero bago ko ipagpatuloy yung kwento ko, kailangan ko lang talagang sabihin, 25 years ago po ako nag-kolehiyo. Dahil ang akala po nung iba, bata pa po ako. Matanda na po si Chia Atienza, 43 years old na po ako. May 3 anak na po ako, yung isang anak ko nga nandyan eh. Yun, natayo ka, Rihanna, mag-hi ka. Yan po yung pangalawa kong anak. I love you, Nanay. At halos 20 taon na po akong may asawa. Tay, hindi na po ako dalaga. Dalang-dala na po ako. Ano po sabi niyo? I love you, Tay. Pasensya na dalang-dala na po ako. Hindi na ako dalaga, Tay. Pero, babalik ako kwento ko.
25 years ago, nung nag-aral pa ako ng kolehiyo sa De La Salle University, na ang kurso ko pong kinuha ay Political Science major in Governance. Panahon ng aking ama ay alkalde ng Maynila. Ang sabi niya sa akin, kailangan daw maghanap ako ng trabaho dahil hindi na raw niya ako susuportahan. At alam niya naman po gaano kamahal ang tuition fee sa La Salle. Kaya naghanap po ako ng trabaho. Na-discover po ako ng ABS-CBN at ako po ay naging isang artista. Kilala niyo po si Heart Evangelista? Kasabayan ko po si Heart. Ngunit si Heart, sumikat. Si Chi Atienza, hindi po sumikat. Pero okay lang. Dahil para sa akin, kaya ako pinadala ng Panginoon doon para malaman ko ang kalagayan ng mga LGBTQ plus community dito. At napansin ko, hanggang ngayon, meron pa rin diskriminasyon pagdating sa LGBTQ plus community, pagdating sa oportunidad. Nung nalaman ko yun, isinigaw ko rin ang kanilang hinaing sa aking programa. Tinignan ko ang ginawa ni Yone para sa mga LGBTQ plus community dito sa Maynila at nalaman ko, pati pala sila minahal niya. May grupo nga po siyang Bekshies of Manila. Nung nalaman ko na lahat na lang ng sektor ng lipunan na aking tinayuan ay minahal niya nung siya ay alkalde ng Maynila, ang inisip ko, nahanap ko na yata ang soulmate ko sa public service. At dahil doon, binigay ko po ang aking matamis na oo. Sabi ko, papayag ako maging vice-alkalde mo. Pero, kailangan sagutin mo muna ang katanungan ko. Sabi ko sa lahat ng pwede mo namang piniling vice-alkalde, ang dami pong may gusto maging vice-alkalde ni Yorme, ang dami pong nag-a-apply. Pakiramdam ko nga. Kahit na sinong tanongin ko ngayon, papayag. Hi, Tay. Pag po ba tinanong kayo ni Yorme kung pwede kayo maging vice-alkalde, papayag po kayo? Si Ermol kasi si Ermol ang unang may gano'n nakagawa ng kabutihan sa Soria. Tingnan nyo si tatay kumbinsido! Magiging vice mayor siya ni Yorme! Pero ako ng jeep driver ako. Oh, yun pala eh. Tingnan nyo. Pero ako, sabi ko muna, kailangan sagutin mo muna ang tanong ko. Sabi ko, bakit ba ako ang pinili mo? Ang sagot po niya sa akin, dahil kilala kita bata ka pa lang, nakapagtapos ka ng Political Science, major in Governance, panahon ng iyong ama ay alkalde ng Maynila. Maari ka naman pumasok sa mundo ng politika, ngunit ginamit mo ang pagiging bunsong anak ng alkalde para maging isang misyonaryo. Nung ikaw ay bata pa, isinigaw mo ang boses ng mga kabataan dito sa Maynila. Nung ikaw ay naging ina, isinigaw mo ang mga hinaing ng mga ina. At nung ikaw ay naging isang broadcast journalist, nakinig ka at ipinaglaban mo na marinig ang boses ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. At sabi niya, ang gusto kong katambal ay isang tao na sensitibo sa pangangailangan at sa puso ng mga Manilenyo. At dahil ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, for 40 years, isinusulong po namin ang livelihood training para sa mga Manilenyo na gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa. Ang akin lang naman, paglibot po namin sa Santa Mesa, hindi ko pong mapigilan na maluha ng kaunti. Nung makita ko na ang aking mga lolo at lola hanggang sa kanilang edad, ibinibilad pa rin nila ang kanilang katawan sa ilalim ng init ng araw-araw at sa ilalim ng ulan para lang makapagpauwi ng konting salapi para matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Para sa akin, dapat po kayo ay minamahal, inaalagaan, at kahit kailanman, hindi po kayo dapat sinasaktan ng gobyerno. At para sa ating mga kababayan na nawalan na ng pag-asa sa buhay dahil sa hirap na ininda nila, para sa akin dapat manumbalik ang pag-asa sa inyong mga puso sa pamamagitan ng livelihood. Dahil naniniwala po ako na kung lahat ng mga Manilenyo ay kayang tumayo sa sariling mga paa, babalik ang dignidad ng bawat Manilenyo. At nung sinabi sa akin ni Yorme na susuportahan niya ang livelihood dito sa Maynila, ang sinabi ko po sa kanya, ipaglalaban kita hanggang sa dulo ng mundo dahil naniniwala ako na ikaw ang harap at dapat alkalde dito sa lungsod ng Maynila.
distrito po na aming inikot ni Yorme, iisa lamang po ang isinisigaw ninyo. Ano nga po yun? Bumalik ka na. Alam ko po na ang sigaw nyo na bumalik na si Yorme dahil nagnanais ang inyong mga puso na bumalik ang pagkatok ng gobyerno sa inyong mga bahay at buhay gaya ng natamasa nyo nung si Yorme ang alkalde natin dito sa Maynila. Tama po kayo, mabango po ang Maynila noon. At alam ko rin po na sa dinami-dami ng iba't ibang alkalde na nakilala nyo, nakita nyo na si Yorme ang isa sa pinakamagaling na naging alkalde natin dito sa ating lungsod. At alam nyo, habang tinitingnan ko ang inyong mga mata, naiintindihan ko kung anong nasa puso ninyo. Gusto ninyo na habang narito kayo sa mundong ibabaw, gusto nyo pa rin makasiguro na kayo ay napakikinggan at kayo ay mahalaga sa gobyerno natin dito sa Maynila. At kung lilisanin niyo po ang mundong ibabaw balang araw, gusto niyo malaman ng inyong mga anak at inyong mga apo ay mapupunta sa isang gobyerno na aalagaan sila. Huwag po kayong mag-alala dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Tumagoso! Ngunit, kung maaari, sana isama niyo rin po si Chi at Insa. Ang trabaho po ng vice alkalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan ninyo. Kaya kung kayo po ay maghahanap ng vice alkalde balang araw, kailangan maghanap kayo ng isang tao na sensitibo sa pangangailangan ninyo. At kung meron man ako isang bagay na kaya kong ipagmalaki sa aking sarili, bata pa lang po ako, nakikinig na ako sa boses at hinaing ng mga Manilenyo. Kanina, inilahad ko ang mga sektor ng lipunan na aking tinayuan kahit wala pa po akong naging posisyon. Makakaasa po kayo, Lolo at Lola, na balang araw, hindi na po kayo iiyak dahil kayo po ay aming magiging prioridad dahil alam namin ang mga programa at polisiya na ginawa niyo ay dati naging importante sa buhay niyo at ibabalik po namin ng buong buo ang lahat ng iyon. Kung susuportahan niyo po si Yorme at si Chia Tienza, sana tulungan niyo rin po ang lahat ng mga konsehal sa aking likuran under Yorme's choice. At dahil kailangan din po namin ng mga kaalyado mula sa national government, sana tulungan niyo po ang aming kaibigan na si Congressman Joey Uy! Nay, Tay, Lolo, Lola, bata pa lang po ako. Ako na po ang hinubog ng aking ama, ng Panginoon, at ng pagkakataon para ipagpatuloy ang nasimulan niya dito sa ating lungsod. Siya po ay naging isang magaling na vice-alkalde na nakakuha ng 2 termino at tinuro po niya sa akin kung paano maging isang magaling, mabisa na vice-alkalde na may integridad na susuporta sa kanyang alkalde. Kaya makakaasa po kayo na balang araw, susuportahan ko po ng buong buo si Yorme Isko Moreno Tumagoso. Dahil naniniwala po ako na ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa lolo at lola ko na narito ngayon. Alam niyo, hindi po ako umaalis sa kahit na anong distrito. Hi, Nanay.
na hindi nag-iiwan ng alaala. Dahil baka ang maalala niyo lang po sa akin ay ang aking mukha. Ang mukha, pumapangit. Nanood po kayo ng YouTube, no? Ang mukha, nagbabago. Ang mukha, kahit kailan, hindi po naaasahan. Ngunit ang puso, maaari niyo pong mapanghawakan. Pwede ko po bang ipauwi sa inyo aking puso ngayong hapon? Maaari ko po ba kayong awitan? Nay, para sa inyo na to. Dahil ang gusto ko pong ipauwi sa inyo ngayong araw ay ang laman ng aking awitin na ako'y nagnanais na ito ay alingaw-ngaw hanggang pag-uwi ninyo mamaya sa inyong mga bahay. Para sa inyo po ito.
Gusto ko po alam ninyo, na kung balang araw, masungkit po namin ni Yorme ang corona. Ang koronang to ay hindi po pupunta sa aming ulo. Ito po'y pupunta sa ulo nyo, sa ulo ng mga anak nyo, sa ulo ng mga apo nyo, at sa ulo ng susunod na henerasyon. Dahil yan po ang rason kung bakit kami nandito ngayon. Para sa inyo at para sa Panginoon. Kaya, Manila! God first! Mahal na mahal na mahal namin kayo. Maraming salamat po muli po. Palapakan po natin ang liwanag ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza. Hindi na magbabago ay Atienza pa rin. At sa mga pagkakataon po ito, mga minamahal ko pong nanay at tatay, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang taong kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang taong tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa aking mga nanay at tatay. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Tomagoso. Well, thank you Kumusgas pa kayo. Thank you sa poster. Hi! Hello! Gising pa ba kayo? Para kayo nanonood ng live show. O, tingnan nga natin. O, gising pa talaga kayo. Lalo na yung nagliligawan doon sa balcony. Di ba, pag may curtain ka nung araw, pag manonood kayo ng sine, gusto mo doon ka sa sulok na sulok. Tingnan natin ha, kung gising pa kayo dyan. Hi! Hello! Pwede. O, Doding, sawa ka rin. Hi! Hello! May kalalagyan kayo. Hi! Hello! Nako, gising. Ay, good afternoon. Ay, marami pong salamat sa inyo, mga nanay ko, mga tatay ko, ang lolo't lola ko. Ang layo-layo nito. Pero pinuntahan niyo kami. Maraming salamat sa pagtugon ninyo sa aming paanyaya. Bagamat alam ko, marami kayong gawain sa bahay, mamaya maraming titilapon na kaldero. Dahil walang nagsahin sa bahay, nakipagchismisan kay Yorme. Pero, pumanatag naman kayo, mga nanay ko, mga tatay ko. Huwag kayong mag-alala, hindi namin kayo pauwiin ng konsumido. Dami-dami ng problema ng taong bayan. Pati pa naman yung away ng mga politiko o problemahin pa ng taong bayan. Alam naman ng tao, kapag maghahalalan ang mga politiko, magkakaaway. Tama. Yung magkapit-bahay, kaaway din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Yung magkapit-bahay, kaaway pa rin. Kaya kung manatag kayo dyan, mga lolo't lola ko, wala kayong maririnig na mga panira rito o masasakit na salita. Basta tayo, real talk lang. Good vibes, chill lang. Steady lang kayo dyan sa Gedli. Mauna rin! Butang eh! Namimiss ko tuloy yung Itbulaga. Tay! Kamusta kayo? Pwede salamat sa Diyos. Opo. Alam niyo, kung minsan, tayo nagigising sa umaga, parang ikinikipit balikat na lang natin yung kaloob sa ating buhay. Pero bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Sabi bakit?
Ilang taon pa lang ang nakalilipas, lahat tayo, kasama kami ha, lahat tayo, natatakot tayo, baka tayo magutom, baka tayo mamatay dahil sa infeksyon ng COVID-19. Kaya salamat sa Diyos, ano't ano man, ang hirap na pinagdaanan natin sa nakaraan, at ano't ano man, ang pagsubok na kinakaharap natin sa kasalukuyan, salamat sa Diyos, ito tayong lahat. Buhay tayong lahat. Dahil habang buhay may naman. O Nay, Tay, matanong ko lang po kayo. Bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Easy lang, easy lang. Di, syempre, kaya ako naman po yan natanong. Dala nang nangangamba din ako. Abay, bakit? Dahil yung mga nangaupo ay alaga. Opo. For almost 20 years, inalagaan ko po yan, inalagaan. Bakit? Dala ng pagtanaw ko ng utang na loob kay Danny Naku. Alam niyo yan. Hindi ko yan kinubli. Hindi ko yan tinanggi. In fact, tayo mga Pilipino, hindi lang tayo dahil taga Santa Mesa, kundi isang Pilipino, ang itinatamo sa ilong natin o isang kaugaliang ipinagmamalaki natin sa buong mundo, tayo mga Pilipino ay marunong tumanaw ng at ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Tama, mali. Bilang pagtanaw na ang utang na loob kay Boss Danny, inalagaan ko yung kanyang mga anak. Ano? Totoo bang inalagaan ko? Tingnan natin. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Dennis Lacuna. Kabisado rin namin. Nakaupo? Lay Lacuna. Nakaupo. Asawa ni ate. Si ate. Ilan sila? Happy? Masaya ako. Masaya ako na yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny, sa tulong nating lahat, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila naman ay naging mabuti sa kanilang tungkulin o hindi, hindi naman ako para humusga. Taong bayan ang maghuhusga niyan. Tama po ba? Ano? Nay, tay, maghanap po kayo ng kahit isang dumagoso lang sa city hall. Bakit wala? Bilang pagtanaw ng utang na loob, isinantabi ko ang mga anak ko, inuna ko ang mga anak. Ngayon, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot, opo. Bakit? Pilipino ako. Ganun talaga. Ano magagawa? Why would I chase for some misgivings of others? Bakit kailangan kong baguhin yung pagkatao ko dahil sa kakulangan ng ibang tao? Kaya lamang, meron lang akong pakiusap. Baka naman, kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala naman ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, Nay, Tay, malolot lola, masama naman bang pakinggan ko o dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na.
bayan na sumisigaw na bumalik ka na, siya sumigaw, "Huwag ka na bumalik!" Napanood nyo? Napanood ko din eh. Nagulat ako. Oh, para akong asawang pinalayas ng asawa niya, minalita ang bangkaklo. "Huwag ka na bumalik!" Bakit pa sila nagagalit? Bakit pa sila natatakot? Bakit pa sila nangangamba? Hindi naman sila may-ari ng pwesto na yan. Pag-aari ng taong bayan. At ang katotohanan din, empleyado lang kami ng mamamayan. At ang kontrata namin ay 3 years. After 3 years, expire. Then babalik ka sa taong bayan. Magre-report ka sa taong bayan. Mag-uulat ka sa taong bayan. Pag nagustuhan ng taong bayan ang trabaho mo, renew for another 3 years. Tama, mali? At ang katotohanan din, ang isang leader as a matter of universal rule sa pangkalahatan, kapag siya naging mabuti sa kanyang tungkulin, ipopromote pa siya ng taong bayan sa mataas na posisyon. Tama po ba? Katulad ko, magsimula ko 23 anyos. Kusihal. 9 years. Finish or not finish, pass your paper. Tapos kayong mga taga District 6, 5, 4, 3, 2, 1, ginawa ninyo kong Vice Mayor. 9 years, finish or not finish, pass your paper. Tapos ginawa ninyo kong nagagalit. O tingnan po ninyo, bakit naman ako hindi magdaramdam? Ang akala ko, hindi ko alam kung akala nyo rin. Kaya nga natin sila ibinoto, dala na kung ano yung nasimulan natin, itutuloy na lang nila. Mamukat-mukat mitwawaglit ako na wala. Binago-bago na nila. Partikular, anong binago nilang pinagdaramdam ko lalo na sa senior citizen? Tingnan natin ha. Tingnan po natin. Nay! Tay! Mga lolo't lola ko, di ho ba buwan-buwan may pension tayo? 500. At ang bigayan ay every quarter. Tama po ba? Nay, tay, totoo ba na kapag wala ka sa araw ng payout, forfeited na yung pension mo? Mali yun. Mali yun. O sige ha, alalahanin natin kung paano ko yan sinimulan. Wala pa naman kayong Alzheimer's. Wala pa. Kasi yung iba dito inabot pa si Mayor Lacson. O sige, Villegas na lang. Ang ibig ko sabihin, sa dinami-dami na nagdaang mayor, for the first time, bumoto kayo ng batang mayor. First time. Dahil ang binoboto ng mga taga-Maynilang mayor, lagi yung konti na lang ang birthday. Totoo naman. But you took the risk. You gamble on electing a young mayor. At yung mayor na yan, nakapag-isip ng programa sa senior citizen na mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante o hindi, lahat ng senior citizen pantay-pantay may pensyon sa Maynila. Tama, mali? At ano sabi ko? Nay, tay, pumanatag kayo. Pag hindi mo nakuha yung first quarter, sa second quarter, doble ka. Tama, mali? Ano ba sabi ko? Nay, tay, pag hindi mo nakuha first quarter, second quarter, pagdating ng third quarter, triple ka. Tama, mali? Ano ba sabi ko? Lola ko, pumanatag kayo. Pag hindi mo nakuha, simula January hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Febrero, so Prima. Hey!
Excited kayo. Anong ibig kong sabihin? Yung mga matatanda, panatag na panatag. Dahil pagdating ng Disyembre, hindi niya nakuha pong taon, 6 na bulig ang makukuha niya. Kung dalawa sila, 12,000. Kung 3 na sila senior citizen sa bahay, 18,000. Wala siyang kakaba-kaba. Panatag na panatag siya. Eh ngayon, ano nangyayari? Siyempre, yung matanda, hindi naman niya mahuhulaan kung anong araw ng payout. Tama, mali? Alam mo naman ang mga matatanda, malalapot ang dugo niyan. Maaga na gigising yan. Eh, pagkagising sa umaga yan, saan pupunta? Chairman Irene, anong balita? Wala pa, Nay. Sawi. Uwi. Paggising sa umaga, saan naman pupunta? Uy, Chairman, ano na? Lolo, wala pa. Eh, mamalas-malas mo, yung matanda, tinawagan ng apo. Lolo, namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami dito sa Cavite. Lola, namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami dito sa Bulacan. Yung pobreng matanda, tinawagan ng apo, walang nagawa, nagbakasyon. 2 days after, balik ng duhan. Chairman, ano na? Naku na'y nagkabigayan kahapon, wala ka. ₱500 pagdadamot pa natin. Hilto. Eh, iba naman sa inyo ito may ₱500. Sa totoo lang, sa ₱500 ngayon, subukan yung magka-500 mo kay Santa Mesa, dinabot ₱500 mo. Ito, pinutang lang. Kaya lang, yung mga senior citizen, hindi naman yung tungkol sa pera eh. Hindi naman ito yung tungkol sa magkano. It is the program. Yung nararamdaman ng senior citizen ng pagmamalasa, ay may bilang pa pala ako, ay mahalaga pa pala ako. Ang tagal-tagal ko na nagbabayad ng amilyar, ang dami nang dumami mayor, ang tagal-tagal na namumuhay sa Maynila, ay ngayon kasama na ako ulit. May halaga pa pala ako. Yun, it's the act itself. It's not about the money alone. In fact, yung iba nga sa inyo dito, pinagagalitan pa ng anak eh. Nay, huwag ka nang pumila dyan. Ang init-init. 1.5 lang yan. Baka takihin ka pa. O ano sagot ng matanda? Ayoko ng pera mo. Gusto ko kay Yorme. Wow. Totoo naman. ₱500. Pahirapan pa. O Nay, Tay. Totoo ba? Na kapag hindi ka na botante, tanggal ka na rin sa pensyon. Mali na naman yun. Sige, tingnan natin ha. Uulitin ko paano ko sinimulan yan. Ano sabi ko? Mayaman, middle class, mahirap, may sakit, o wala. Bakit ko isinama? Malayo pa, inabatan ko na. Isinama sa pulisya, botante o hindi. Bakit? Kasi yung matanda, patuloy na tatanda, tatanda at tatanda, tatanda at magkakasakit. Nahirati sa karamdaman. 6 na taon na. E di tanggal na sa listahan ng botante. Tama mali? O, nahirati sa karamdaman. Buhay pa. Tao pa. Mamamayan pa ng lungsod ng Maynila. Dahil wala lang pakinabang sa boto, wala ng pensyon. Wow! Ang lupit nyo, Teng. Tatanda din kayo. Una-una lang yan. Mauna na sila. Kaya nga hindi nyo napansin, pinagpantay-pantay po ang tao para hindi na magkasama ng loob, mayaman, middle class, mahirap. Lahat naman kayo mamamayan eh. Kasi kung magbibigay ka rin lang naman, tapos makakapagpasakit ka pa sa isa, eh di nagdurugo puso ng isa, kasi tumutulula ko eh. Hindi na nakakasama ng loob. Ito masakit, eh kung nanay mo yun. Eh kung tatay mo yun. Eh kung asawa mo yun. Inaalagaan mo, inaruga mo. Buhay ka eh. Tao ka eh.
Dahil wala lang pakinabang sa politika, wala nang programa. Ano yun? Nay! Tay! Totoo ba wala na rin yung gatas na insure? Totoo? Totoo ba pinalitan ng stick ko? Totoo? Tatlong stick? Apat naman daw. Galing talaga sa inyo. Pinainom ko kayo ng gatas para lumakas kayo, binigay sa inyo diabetes. Nay, tay, totoo ba wala na yung brown rice at black rice? Alam niyo ba yung story ng black rice? Napagalitan pa ako ng matanda niyo. Ang sabi sa akin, ikaw, hindi mo na kami mahal. Ano po, Nay? Yung binigay mo sa aming bigas, kulit pa. Maitim. Makunat pa. Ang hirap pang lutuin. Siyempre, but I have to explain. Sabi ko, Nay, yan po ay pinakamasustansyang bigas at pinakamahal na bigas sa buong mundo. Yan sabi niya, ang itim eh. Talagang gano'n. Tay, totoo ba na yung cake naging cupcake? Totoo? At balita ko mukhang wala na rin daw? Talaga? Tay, mga lolo-lolo ako. You know what's ironic? The irony of this, noong ginawa ko yan, kasama ko sila. Anong ibig sabihin? Noong ginagawa ko yan, alam nila yung dahilan at purpose bakit ko ginagawang parang spoil yung mga matatanda. Alam niyo kung bakit kayo parang spoil sa akin? Alam niyo kung bakit? Kasi 14 na lang 14. Ba't parang namutla kayo bigla? Pag birthday pinag-uusapan, pinakabahan kayo. Huwag kayong mag-alala dyan. Una ko na lang yan. Hindi, but kidding aside, you know, hindi, but kidding aside, you know, Tay, alam mo yung, ikaw yung bata sa loob ng bahay, may matanda, yung mabigyan mo man lang siya ng ngiti, yung maparamdam mo man lang sa kanya na pinagmamalasakitan mo pa siya, yung maparamdam mo lang sa kanya na mahalaga pa siya, that's the purpose of the act, that's the purpose of the program. In fact, sa totoo lang, tayo minsan, ako, magulang din ako, kayo, magulang din. Minsan sa bahay na, ginagawa tayong istante ng mga anak natin. May dumating na lahat, dinaanan lang tayo. Hoy, anak, good morning. Hindi ba? Ito yung tama yung sinabi ni Chichi. Nung bata kami, malambot ang buto namin. Matitigas ang buto nyo. Inalagaan nyo kami. Ngayon marurupok na buto nyo. Kami matigas ang buto. Mano ba namang alagaan namin kayo? Why change it? Why? Pagdating sa senior, pahirapan, paliitan, pakunti ng pakunti, pawala ng pawala. Kung makagastos naman sila sa Sumba sa Roas Boulevard, bilyon-bilyon. Ano naman, linggo-linggo na nga nilang ginagawa doon sa Roas Boulevard eh. Kung makapagpasosyo sila sa City Hall, bilyon-bilyon. Pero pagdating sa matanda, Siguro. parang talaga namumutla kayo. Kumain na ba kayo? Ha? Hindi pa kayo kumakain? Taas ka ang kamay nung hindi pa kumakain? Hindi pa kayo kumakain? Huwag kayo mag-alala. Lilipas din yan. I love you. Nay! Umuwi kayo ng busog ng pag-asa. Sa pag-asa pa lang, mabusog kayo ngayong hapon nito. May awa ang Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa senior citizen. Pangalawa, Nay, totoo ba?
naka-online schedule ka pa. Wow! Sosyal! Ano, Lourdes? It doesn't make sense. Doesn't make sense. Sabi ko sa inyo, magre-real talk tayo, di ba? I have to give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko lang panahon, pati panahon ng sinundan ko, si Era, si Alfredo Lim, si Lito Atienza, si Mel Lopez, si Bagachi, si Villegas, si Lacson, lahat ng nagdaang mayor, magpasanggang akin ng taong bayan kapag pupunta sa health center 1-2. 1-2 sawa. Anytime na gusto mo magpa-check up, pupunta ka sa health center. Anytime na gusto mo magbaka sakali baka may gamot sa health center, pupunta ka. Ngayon, kailangan pa naka-online schedule. Wow! Oh, Nay, real talk. Diyan yung mahalata ng leader, hindi nauunawaan ang katayuan ng kanyang mamamayan. Paano ko nasabi yun? Tingnan natin. Online schedule. Una, anong kailangan mo sa online schedule? Cellphone. Libre ba cellphone? Tosgas ka. Pangalawa, anong kailangan mo? Load. Libre ba load? Tosgas ka. Pangatlo, pinakamalupit, hindi ka marunong mag-online. Ay, sampol lang, sampol. Kwentuhan lang naman ito, hindi naman ito mangyayari sa iyo. Anong pangalan nyo? Rodolfo? Tatay Rodolfo. Sampol lang to Pareho ka ng nanay ko, minun na hindi. Sampol lang, hindi mangyayari sa ito, kwentuhan lang. Halimbawa, si Tatay Rodolfo isang araw, hinahapo. Apo, dali mo naman ako sa health center. Hinahapo ako. Ano sagot ng apo niya? Tumigil ka, Lolo, wala kang online, ha? Ano nangyari kay Tatay Rodolfo? Center, wala na rin. Kunin mo o... Teresa. Doesn't make sense. Why change it? And I'll give you the worst scenario. Worst case scenario for any individual, for every Manileño. Health center ito, nasa kanan. Bahay mo, nasa kaliwa. Magkatabi lang kayo ng health center. Hindi nangyayari yun. Dahil ang health center nasa komunidad. Tama mali? Magpapabipi ka lang, kailangan ko pa magpa-schedule. Wow. E di wow. Correct. Nagdidililyo ka lang, nagdodoble pisa ka, kinakabahan ka, gusto mo magpa-BP. Ayun, hindi ka na umabot. Exactly. Why change it? It's working. O na, Tay, para madali ang usapan, may awa ang Diyos. Sa tulong nyo, nakabalik tayo. Ang una kong ibabalik, yung bakuna laban sa pneumonia. Naalala niyo yun? Bumili ako nun. Bakuna laban sa flu. At ibabalik ko yung vitamin C ng matanda, vitamin C ng bata. Ibabalik ko metformin at losartan. Ibabalik ko ang iron and calcium para sa buntis. Dahil ang isang ina, kapag nagbubuntis, kailangan niya ng maraming iron at calcium. At ibabalik ko yung bakuna ng sanggol. Dahil mukhang wala na rin bakuna ng sanggol. Cell center. At Tay, ibabalik ko yung magaang na sistemang naiintindihan ng taong bayan sa health center sa Maynila. Pangatlo, pero kayo ang sasagot ito, hindi pwede manggaling sa akin. Ito yung napapansin ko pag sa akin manggaling, bias. Bakit? Ikalaban ako. Nangako ko sa inyo, wala tayong ano dito eh. Hindi ko kayo kukonsumin. Okay daw yung bakuna, wag lang muna.
Walang pakialam si tatay. Ang taba ng utang. Ibalik daw yung bakuna, huwag lakuna. Eh, kayo napapansin ko lang. Hindi ko alam kung napapansin nyo din. May ginang sa inyo manggaling, matanong ko kayo. Tay. Hindi ba napapansin na parang dumudugyot ulit ang Maynila? Napapansin nyo na? Again, why change it? Tay, total matatanda na kayo. Inabot nyo itong panahon na to. Particular kasi nung panahon na to, high school na po. Noong 1990, nagkakagulo ang Maynila sa dami ng basura. Kaya sa galit ng tao, binoto si Alfredo Lim. Naalala niyo yan? Dahil ang basura noon, 5-5 sa kanto, tumpukan. Now, noong naupo si Mayor Lim, nabuo ang Lionel. Naalala niyo? At ang Lionel, naging epesyente pati looban, Valencia, Duhat, name it, hanggang loob ng PUP, nakapapasok ang truck. Tama mali? Nakukulit ka ng tamang oras. Tama mali? Natapos si Alfredo Lim, naupo si Lito Atienza, itinuloy ang Lionel. Masaya ang taong nakukolekta ang basura. Tama mali? Natapos si Mayor Lito Atienza, itinuloy ang Lionel. Maayos na nakukolekta ang basura. Malinis. Natapos, balik si Lim, nanalo si Era, tinuloy ng 1 taon. Inalis, ano nangyari? Kumalat na naman ang basura. Tama mali? Binoto niyo ako mayor, binalik ko ang Lionel. Maayos ulit ang koleksyon ng basura. At tinuloy sa glit nito. At kalaunan, dahil maghahalalan, binago na naman. Ano nangyari sa atin? Naging Smoky Mountain. Ako sinisisi, isa po tayo daw eh. Akalain mo hindi na ako mayor, ako pa may kasalanan. 1992, alam niyo kung ano ko noon? Graduating class o Tondo High School. How can it be? My point is, magkaaway ba si Mayor Lim at saka si Lito Atienza? Yes. Pero bakit anong common nila? Natatakot sila, baka pumalpak ang basura, babaw, magkakasakit ang taong bayan. Tama, mali? Ngayon, ano nangyari sa atin? Tumpukan. In fact, ipagtanong nyo kay Kagawad, ipagtanong nyo kay XO, kay Chairman, tanongin ninyo, nagbabayad pa ngayon ng mga barangay official para lang makolekta kaagad yung basura sa kanila. Hindi nyo lang alam yung sakripisyo ng barangay ngayon, yung hirap ng barangay ngayon. Para lang mauna. O tay, ang problema ng basura ay problema ng lahat ng tao. Humanity. Ibig sabihin, walang pinipiling edad, walang pinipiling katayuan, bata, matanda, mayaman, o hindi. Sanidad niya. O yan, basura. O tay, lalabing 7 lang ang LGU. Sa NCR, tingnan nyo pang ilan tayo. Kulela. Kanino galing yan? Sa akin? Hindi. Philippine Statistics Authority. Kapitbahay nyo. Malapit sa inyo to. Wala na ngayon. Pero doon yan dati. Philippine Statistics Authority. We are number 17 out of 16 city and 1 municipality of Pateros. Talo pa tayo ng Pateros sa economic growth. Ayan, ang Pateros ang tindalan dyan, itlog, balot, penoy. Tayo, kapitolyo ng bansa. Umatras na naman tayo. 17 out of 17. Kung dito, kulela tayo, yung sumunod, we are number 1. Sacramento. We are now number 1 in crime index in Southeast Asia. Not Philippines, not Philippines.
Ba't Manila? Tingnan ninyo, yung ibang syudad yan, nasa Pilipinas. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko alam kung nararamdaman nyo yung mga numerong ito. Ang ibig sabihin nito, nagbalik ka na naman ang mga kriminal, holdupper, snatcher, mandoroko, solvent boy sa boulevard. Nandoon na naman sila sa kanto na nagtahan. Sa stop and shop. Totoo, andun na naman eh. Droga. Andun na, bumalik na naman. Bumalik na naman. Ay. Pati dyan sa may, sa may, Dito. dyan sa may CCP. Nay. Ayun, balik. Ay. Andun. Naalala niyo ba? Gaganong-ganon ng plastic, gaganong. Atay Atay tayo dyan. Sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Naalala niyo yun? Habang natutulog kayo, may mayor kayong nasa kalsada at nag-iikot sa buong Maynila. Naalala niyo yun? Naalala niyo ba yung gobyernong mabilis kumilos? Naalala niyo yun? Namimiss niyo na ba yun? Tay, mga lolo't lola ko, help me make Manila great again. Pang-apat at panghuli para uwian na. Ano na kung ilan nagugutom ha? Tao din ako. Pag umabot na ng alas 6, mag-aabuano si Joey. Hindi na lang, nasa mall tayo. Joey, baka naman. Nay, samahan niyo nga ako. Sabay-sabay tayo. Joey! Baka naman. Nay. Pero ito yung pinakamahalaga. Abay, bakit? Usapin ng pera ng taong bayan. Mahalaga yan sa inyo? Dapat. Pera yun. Tay. Nakalulungkot isipin na yung mga dati kong kasama, dati ako'y kapuri-puri sa kanila. Puri dito, puri doon, puri rito, puri ron. Puro puri. Pati yung congressman yung pastor. Ako naman rin yan. Panay papuri nun sa akin. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa paningin nila. Anong sabi? Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niya yan? Narinig ko rin yan. Sinabi ba nila yun? Napanood ko din eh. Tay, gusto niyo marinig ang sagot? Dapat yan. Tay, gusto niyo bang marinig ang sagot galing mismo sa atin? Dapat din. Why? As a matter of universal rule, leaders should own responsibility. You should. Ibig sabihin, ang kining mo, panagutan mo, panindigan mo ang bagay na ginawa mo sa iyong nasasakupan. At hayaan mo ang taong bayan ang magdesisyon kung mali o tama ba ang ginawa mo para sa kanila. Hindi yung para magturo ka na magturo, sisi rito, sisi ron, sisi ron. Hindi po. You should own it. Now, real talk. Tay, taas ang kamay na may anak dito. Padalaga pa yung iba sa inyo. Alam ko may asin pa kayo, pero iba mukha ng tuba dito. May anak kayo po. May apo kayo. May pamilya kayo. Nay. Kapag walang makakain ng anak niyo, gagawa niyo ng paraan. Tinga. Itatawid niyo. Iraraos niyo. Talaga? Totoo ba ang kasabihan?
na ang isang ama o isang ina, isang magulang, susubo mo na lang, bibigyan mo pa sa anak. Totoo yan? Gagawin yung lahat ng makakaya nyo? Mairaos nyo lang ang mahal nyo sa buhay? Talaga? Eh, yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. When you elected me as your mayor in 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan ko. Na walang iniwang pera. Wala. Wala kayong narinig. Why? Bumoto na kayo ng bagong mayor eh. In fact, hiningi kong mag-mayor eh. Hindi nyo naman binigay eh, ng kusa. Hiningi ko muna, binigay ninyo sa akin, then atang-atang ko na ang lahat ng responsibilidad na yun. Ikaw may gusto niya, pala desisyon ka eh. Tama mali? Hiningi mo sa tao, panindigan mo. O, ano nangyari? Kahit na wala tayong pera, wala kayong narinig na masakit na salita at sinisig ko yung sinundan ko. Anong una kong ginawa? Nilinis ko ang Maynila. Diba? Nabalik ang kalsada sa tao, lumuwag, umaliwalas. In fact, nung mag-mayor ako, unang araw nakahapak ako ng tae. Naalala niyo yun? Sa labas ng opisina ng mayor, naapakan ko tayo. Ano sabi ko sa mga taga-sityo? How can I govern and ask the people of Manila, uy, linisin mo yung tapat ng bahay mo. Pwede ba tumulong ka? Then sa labas ng opisina natin, puro echas. Then, hinilamusan ko, umaliwalas ang Manila. Sumusunod na ang tao. Nakikisa na tao. In fact, even DILG, gumawa ng memo na kung ano yung ginagawa sa Maynila, ipatupad sa buong Pilipinas. Naalala niyo yung Mabuhay Lane? Naalala niyo? Sa Maynila lahat yun, kinopya. Paglilinis, and so on and so forth. Ano sumunod? Tay, kinausap ko mga Chamber of Commerce, American Chamber of Commerce, Filipino Chinese Chamber of Commerce, lahat ng komersyo. Ano sabi ko? Bumalik na kayo sa Maynila. Patawarin niyo na ang Maynila. Anong ginawa? Bumalik. Then I went further. Kinausap ko McDonald's, Jollibee, and so on and so forth. Ano sabi ko sa kanila? Bakit sa Japan, yung mga senior citizen pwede pa magtrabaho? Bakit sa Pilipinas hindi pwede? Anong ginawa ng mga food court na yun? Nakapagtrabaho ang mga matatanda, ang PWD. Umaangat na tayo. Yung krimen, ano nangyari sa krimen natin? It died. It did not die. Bakit? Ibang approach na ginawa ko. Ano sinabi ko sa live ko sa Facebook? Sabi ko, kayong mga kriminal, kayong mga talongges, hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen. Eh kung nanay tatay nyo, hindi kayo mabantayan, ako pa kaya. Pero nung panatag na pinibigay ko sa taong bayan, ano kapalatagan? Sabi ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Sisiguraduhin ko na kapag ginawa ng kriminal ang krimen sa Maynila, will make sure ang ikamamatay niya puyak. Dahil hindi ko sila patutulugin ng mahimbing sa mansulok sila ng Pilipinas. Kakalawitin namin sila, dadalhin namin sila sa husgado, at idadalhin namin sila sa hoyo. Bakit? Ba't ganun na naging approach ko? Kasi ang kriminal ayaw makulong. Ako na nagsasabi sa inyo, generally, ang kriminal ayaw makulong. Kaya ang ibang kriminal nakikipaglaban na sa pulis. Bakit? Pag napatay siya ng pulis, tapos na problema niya. At pag napatay niya pulis, siga pa siya. Eh, ba't ayaw makulong ng mga kriminal? Kasi sa loob ng hoyo, maraming bakokam, galis-aso, tulok, luga, TV, at namumuhay silang parang sardinas. Kaya ibig sabihin, parang mala-impyerno ang buhay nila. So ano nangyari sa mga kriminal? Natakot sa Maynila, nag-alisan ng Maynila. Our crime rate did not slide, it died. Tay, umaangat na tayo.
Umaayos na tayo. Bigla tayong bag na bangga. Nagkapandemya. Ano? Mauulaan ko ba na magkakapandemya? Anong epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Nino? Ng Maynila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong mundo. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama mali? Anong ginawa ko? 3 buwan. 3 months. Hindi ako umuwi ng bahay. Sa City Hall ako natutulog. 24 hours, isip ako ng isip. Paano ko maitatawid ang 2 milyong bibig na umaasa sa kanyang gobyerno? Takot baka mamatay, takot baka matuto. Anong sinabi ko? Mga batang Maynila, pumanatag kayo, huwag kayong mag-alala. May gobyerno sa Maynila. Pag ako'y wala nang maibebenta, nakita niyo tong relo na ito, ipatatas ako to kay Tambunting, makaraos lang tayo. Metaphorically speaking. Ano naging epekto? Kayo, na mga nangabuhay dito, kayo yung istigong buhay. At kaya natin sabihin sa buong mundo, sa buong Pilipinas, sa Maynila, nung pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, meron tayong food box. Hindi per bahay, hindi per household, per family. Dahil sa isang bahay, 2-3 pamilya. Mayaman, middle class, mahirap, lahat may food box. Hindi pa naubos yung food box, dumarating na naman yung isang food box. Kaya nga yung iba binibenta na sa online. Okay lang, kanila naman na yun eh. O nay, tay, magsiyasat kayo. Ito yung kinatampo ng Metro Manila Mayor sa akin. Bakit? Tanging Maynila lang, 500,000 dosage ang nakabili ng sarili nating bakuna noong panahon ng pandemya. Nay, tay, India, nagkakaubusan ng oxygen. Pilipinas, nagkakaubusan ng oxygen. Santa Ana Hospital, bodeg-bodegang tangke ng oxygen para sa mga COVID patient. Nay, tay, tayo may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir. Dang-dang libo ang isang piraso, mabuhay lang ang isang COVID patient. Nay, tay, UST, wala nang available na ospital. St. Luke's, Lourdes, name it, nagkakaubusan ng ospital. Sa Maynila, done in 52 days. Manila COVID-19 field hospital in Luneta worth 300 million pesos. 9, 10, habang nilarapos ko pang araw-araw na kailangan ng tao sa kanan, sa kaliwa, tinupad ko yung pinangako ko sa inyo. Si Yorme lang ang nakagawa niyan. I did not make Si Yorme lang talaga ang nakagawa niyan. Sa buong Pilipinas, wala nakagawa ng ganyan. Hindi naman ako magdahidahilan. Pasensya na kayo, hindi ko natutuparin yung sinabi ko. Bakit? May pandemya eh. Hindi ako nagpaawat. Bakit? Kinabukasan ng tao yun. Alam ko may mabubuhay. May mamamatay. Alam ko may mabubuhay. Ang mundo'y tutuloy pa rin. Kaya kailangan ng programa tuloy-tuloy pa rin. Kaya yung mga OFW dyan pumunta yung nagkasakit. Kasi walang nagawa yung mga sa local area nila eh. Yung mga mayor nila walang nagawa. Dito lang sila pumunta, lumapit sila. Pasay Community, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, pabahay sa tao. Noong isang linggo, pinamigay na nila yung San Sebastian Residence at Pedro Hill Residence. Pinamigay na. Sila daw ang may gawa. Pero yung pinampagawa dyan, kasalanan ko kasi inutang ko. Pero nung binibigay na, sila daw ang may gawa. Proyekto raw nila yun. Pero yung pinanggastos, yung pinampagawa, ako may kasalanan. Pinutang ko. Nay, tay, habang tinatayo yan, nagtatag ng ospital sa Paseco.
3 taon nang tapos, 3 taon na akong wala, 3 taon na hindi pa bukas. Yan ang masakit. Kung may kakilala kayo sa Paseco, ipagtanong nyo hanggang hindi pa bukas. 9, Tay, Tinatag, Rosario Almario Elementary School, Magsaysay High School, Manila Science High School, Albert Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. 9, Tay, Tinatag, 10-story fully air-conditioned bagong ospital ng Maynila. Na may CT scan machine, na may MRI machine, pero hanggang ngayon 3 taon na, hindi ko pa narinig na nagamit ng tao ang MRI machine ng ospital ng Maynila. Naturingang doktor sila. Idang-dang milyon ng halaga niyan. Mabuhay lang ang utaw. Makalaban lang ng parehas. Alam niyo, mahirap ka na. Hindi mo malaman kung mabubuhay ka o mamatay ka. Pero sa totoo, wala ka ng kalaban-laban. Ayan eh. Ano dyan? Taas ang kamay, nakagamit na ng MRI machine ng Manila. Wala. CT scan machine. Hindi naman ako pwede mag-drawing. Ayan po. Yan ang mapait po. Tay, tanong. Libre dapat Yun yan. eh. Pero hanggang hindi nagagamit. Saan mo ginawa yung pera niyan? Yung MRI na yan. Umipot ako ng ginto. Hindi. Eh, Orbe, kanino ka ba nangutang? Sa gobyerno. Ha? Ang labo mo naman kausap, Yorme. Amerika nangutang. Pilipinas nangutang. Maynila nangutang sa bayan Pilipinas. Opo. Tanong, sino may-ari ng land bank? Gobyerno. Sino may-ari ng DBP? Gobyerno. Nay, imumuestra ko sa inyo para mas madaling maunawa. Nakita niyo ito sombrero ko? Hanggang paa. Yan ang buong gobyerno. May 2 bulsa. Isa sa wakali, isa sa langka. Sa kaliwa, nakalagay, National Government Financial Institution. Ano na sa loob? Land Bank of the Philippines. Development Bank of the Philippines. Paldo, siksik-liglig, umapaw pa. Sa kanan, City Government of Manila. Nga. Alaws. Ano ginawa ng ama ng lungsod ng Maynila? Tumukot sa kaliwa. Nilagay sa kanan para makaraos ang batang Maynila. Ano? Sino nagpalitan ng pera? Gobyerno? Gobyerno. Sino nakinabang sa pera? Ayun daw ay mali. Mali daw yun. Mali. Sabi nila. Ay ngayon, kung yun ay mali, eh di mali din sila. Bakit? Eh kasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Sino ba ang vice mayor ko nun? Siya. Eh yung anak ni pastor. Kusyal. Mali pala eh. Eh bakit nyo inaprobahan? Masama pala eh. Bakit nyo pinayagan? Oh. Tataka naman ako. Nang bigayan ng food box, nakikiampot pa rin. Ngayon, yun ay mali. Eh nagtataka rin naman ako. 2022 pa ako wala. Ngayong Oktubre lang nila nalaman na may utang kami. Talaga lang ha? Ano sabi niyo dyan? Eh di wow. Kaya ako na tay, o ito po ako. Nasa harapan niyo po. O yan, kung yan ay mali, ayaw ko kayong musgan ako, ipako niyo ako sa krus. Pero at least, nandito ako sa harapan niyo lahat. Tangos ang ilong ko, makapaglalakad ako sa nagtahan. Makapaglalakad ako sa Tamesa. Hanggang doon sa pego sa PUP. Hanggang doon sa Ilog. Kahit anong oras ng gabi, kahit ako mag-isa. Bakit? Isa lang masasabi ko. Salamat sa Diyos. Ito, buhay kayo lahat. Buhay tayo lahat. Nakaraos tayo ng panahon ng pandemya. Oh, Nay, Tay. Pwede ba akong makisuyo sa inyo? Pwede? May pasasabi lang ako.
Ano lang, bibibilin lang ako. Eh kasi malamang ipatatawag din kayo doon. Oh, puntahan nyo! Oh, puntahan nyo! O, tay, pwede ba may pasasabi lang ako? Kapag nagsasalita na sila, eh malamang masakit magsalita yun eh. Oh, malamang, utang. Malamang yun. Utang. Tay, pwede ba pasabi nyo naman? O habang dinidiscuss nila yun, pwede pasabi nyo. Ay, pinasasabi si Yorme. Puro raw kayo utang. O magsilayas na raw kayo dyan, si Yorme na lang daw magbabayad. Pwede? Gagawin niyo? Promise? Oh, tay. After everything said and done, after everything that I did, whether it is right or wrong, I don't know. It's up to you. Ngayon, matanong ko kayo, gusto niyo pa ba akong bumalik? Baka sinacharot-charot nyo lang ako. Para lang